Mga kababayan, ito na po ang pinakakaantay ng lahat na yung sinasabi nilang peke at artificial intelligence na lumalabas po na video ni Saldico na pati si Manang Claire, sinabihan niya na AI ito. Ngayon, meron ng part 3, tell everything, exposing everything. Lahat po ng kanyang nalalaman kung sino po ang may pakana ng matinding pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon po mga kababayan, talagang sinabi na lahat, under the sun, everything na kanyang nalalaman ay talagang binigay na lahat. So dito malalaman natin mga kababayan, talagang merong nangyaring pagnanakaw, merong nangyaring pagbubunyag, merong nangyaring, ako po, nakakahiya po. Kung totoo itong mga sinasabi ni Saldico, nakakahiya kayo. Grabe ang ginagawa niyong panloloko sa taong bayan. INC rally, transparency, and accountability ay aasahan po ngayon na dadagsain ng mahigit sa 2 million hanggang 3 million hanggang 5 million ng mga kapatid na pupunta dyan sa Quirino Grandstand. Napakarami po mga kababayan na talagang napakatindi ng mga speaker doon. Talagang todo bigay. Ramdam po ang nangyayari sa taong bayan, sa Pilipinas, yung pagnanakaw, yung status ng ekonomiya natin, talagang pabagsak na. Dahil po sa mga nangyayari na ito na pilit nilang itinatanggi, pilit nilang kinukubli ang katotohanan, lahat po ng mga testigo, ginigipit nila. Yung mga nagtatanggol para ilahad ang pag-iimbestiga. Gaya ni Marcoleta, inaharang ngayon po. Si Gutesa, ginipit nila, tinago. Yan po ang balita, kinupkup po ng hindi natin nalalaman. Yan ang pasabog ng isang political analyst na itinago nila si Gutesa para walang kumanta. Pero ngayon mga kababayan, si Saldico na ang naging star witness na hindi nila kayang pigilan dahil nasa Europe. So ngayon po, Saldico, tell everything, tell all. Magugulat kayo dito. Eto na po mga kababayan. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin.
Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. So yan po mga kababayan, ako po napakatindi ng pasabog na ito. Ito mga komento. Grabe ang pagkakurakot ng mga politiko. Dahil si Saldico ang pinuno ng appropriations ng budget sa Congress at naging boss sa BICAM ng gobyerno ni BBM mula 2023-2024. Ako po, 2025, kaya siya talaga ang pinakasentro at may best knowledge kung ano ang galawan sa budget o naging budget ang Pilipinas sa panahon ni BBM. Ang lahat ng ipagtatapat niya ay mahalagang malaman. Dahil ang budget ay documented, alam ni ko na dapat tama lang ang kanyang ipagtapat para mag-match sa mga documents ng budget. Nako po. Ang ebidensya ni Saldico, Justice for Philippines. Nako po. Huwag kang matakot, Saldico, if you're telling the truth. God is with you to protect you and your family. Huwag masyadong magpa-stress. Your health is in danger. I admire your bravery. Grabe mga kababayan. Naapektuhan ang Malacanang sa lahat ng binunyag mo at lahat sila at nag-uumpisa ng nag-aaway-away lahat ng mga baho sa Malacanang dapat mong ibunyag. Malapit nang bumagsak si Martin Romualdez at si BBM. Panoorin mo ang video sa mga hula kay BBM at Martin Romualdez. Lahat ng bubunyag mo ay nagkatotoo sa hula. Palagay mo, tutuparin ba nila ang pangako nila sa'yo? Paano kung di sila magtagumpay? Paano ka lalo mo lang dadagdagan ng problema? Naku po, mga kababayan. Justice for Philippines people. Ang presidente talaga ang may pakana. Hindi gagalaw ang mga nasa ibaba kung walang basbas sa taas. Kaya pare-parehas sa kulungan ang bagsak nyo pero hindi pa ngayon. Lahat yan sila nagnanakaw kaya nagsalita kasi nahahalata niya bakit siya lang ang nadidiin. Dapat banggitin mo rin ang magkano ang binigay nyo kay Estel Kimbo, Abante, Chua, Gutierrez at marami pang iba na mga tuwad ko, malaka. Umuwi ka at mag-file ka ng kaso at maglabas ng ebidensya. Sira na kredibilidad mo. May mga basher din. Uwi ka na. O yan mga kababayan, ang mga kaganapan dito, napakatindi. Diba? Mga kababayan, sinasabi nila AI, naku may 3 ng part ng video. Sinasabi rin ng Malacanang na AI, o ngayon, may AI bang ganyan, mga kababayan? May AI bang may shadow sa likod? May backup shadow? Walang ganyan na AI.
Saka ang AI hindi totoong boses ng tao. Parang robot po ang AI, mga kababayan. 'Di ba? Sinasabi nila AI. O pati mga bangag na vlogger o mga loyalista nga. Anong masasabi nyo dito? Todo protector pa din kayo, pinoprotektahan nyo pa rin ang mga ito. Yan ang mga komento. Diba? Sisiraan nyo pa ang rally ng Iglesia ni Cristo. Nasasabihin nyo, binayaran ng 3,000 o ano ka, Jam Magno? O Jam Magno, 600,000 a month. Yan ang sinasabi sa'yo. Kaya tahimik ka. Nabusalan din ang bibig mo. Sinisiraan mo pa mga kapatid. Ang presidente talagang may pakana niyan, hindi gagalaw ang nasa baba. Kung mawala BBM at palitan nyo president, ligtas kayo niyang yun. Alaka. Just speak all the truth, Mr. Saldico. Tell everything. Umuwi ka na dito. Alaka. Sana ma-record yung phone call, alaka. Okay, mga kababayan, kasi nga naman, pag siya nagpunta dito, delikado nga rin yung buhay niya, mga kababayan. Yan yung sinasabi, binanggit niya rin na may nagtatangka sa kanya. So, ano masasabi nyo dito, mga kababayan? O, yung mga ano dyan, todo tanggol, pahiya kayo. Pati ako, binabas nyo, mga trolls. Kayo ang bayaran. Sasabihin ba naman, kung ano-ano mga paninira nyo sa mga kapatid, kumain lang sa Manila Hotel, kung ano-anong mga speculation nyo. Na sinasabihin yung binayaran sila may pangkain dun, hoy, mahiya-hiya kayo. Marami pong mayayaman na mga kapatid. Mahiya-hiya kayo sa mga balat nyo. Sa totoo lang. Diba mga kababayan? Diyos ko Lord, oy loyalista nga, gumising na kayo. Gumising-gising kayo sa katotohanan. Nasirang-sira na kayo. Pati ang mga pinagtatanggol nyo. Mahiya kayo sa balat nyo. Tignan nyo mga kababayan, sasabihin nilang AI. Ang video ni Saldico, mismong si Marcoleta nagsabi, paano mo masasabi na AI ito? Kung may shadow light na sumusunod sa video. Mismong account ni Saldico, galing ang video in-upload mismo. O ngayon may 3 na, anong gagawin nyo? Sasabihin ni Auntie Claire, ay okay palang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Anti-corruption din pala. Gaya ng ginagawa na BBM, alaka, Diyos ko Lord, Auntie Claire. Paano yan? Siya ang tinuturo ni Saldico. Anong gagawin mo dito, Auntie Claire? Mga kababayan, isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po. Ipakalat ang video ito. Mabuhay po mga Pilipino. Mabuhay ang demokrasya. Sana mabuhay ang katotohanan. Makita natin ang katotohanan. Merong managot sa nangyaring pagnanakaw sa kaban ng bayan na trilyones. Salamat po mga kababayan. At mga kapatid, mabuhay.